Lindol, isa sa mga natural disaster na mahirap ma-predict. So, papaano ba natin ihanda ang ipapatayo nating bahay laban sa mga damages mula dito? To know more on structural safety ng inyong mga bahay, especially in times of earthquake, then watch this video. Well, nandito na naman tayo sa isang episode ng Kuya Architect Channel. At kung hindi pa, please do subscribe and click that notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Anyway, ang topic natin ngayon ay all about earthquake resilient house structure. Again, hindi man natin ma-predict kung gaano kalakas ang isang lindol sa isang area, at least we will be able to minimize damages on our properties. At syempre, ang kaligtasan ng ating mga pamilya. Well, kung ready ka na, let's start our discussion. Earthquake Safety House Design Tips. So, before we proceed sa ating design topic, let's first discuss some general infos about earthquakes. So, ang isang earthquake or ang isang lindol ay ang paggalaw ng lupa na maaaring sanhi sa mga aktibidad ng tectonic plates or ang pagputok ng bulkan. Unfortunately, ang Pilipinas ay kasali sa Pacific Ring of Fire. Ito ang region ng Pacific Ocean kung saan maraming bulkan. Bukod sa mga bulkan, meron ding mga fault lines ang Pilipinas. Sa ating isang video ay diniscuss natin na hindi pwedeng pagtayuan ng bahay or anumang istruktura ang 10-meter radius mula sa gitna ng isang fault line or 5 meters each side. But recommended na mas safer distance para magtayo ng isang struktura ay 15 meters each side ng fault line. Pwede bumisita sa PBOX para malaman ang location ng fault line sa inyong area. Now, let's talk about naman the two measures of earthquake, ang intensity at ang magnitude. So, ano nga bang kaibahan ng dalawa? Well, ang intensity ay ang observation ng lawak ng damage at pinsala sa isang lugar mula sa paglindol. Bale, ine-assist dito ang mga structural damages, mga nasaktang tao, nabuwal na puno, at iba pang pagkasira. Bale, nag-iiba-iba ang intensity ng lindol, depende kung saang lokasyon mo ito kinuha. Samantala, ang magnitude naman ay ang lakas ng enerhiya at lawak ng pagyanig na nakuha mula sa epicenter or ang pinagmulan ng lindol. At ang sukat na ito ay hindi nagbabago or constant. So again, ang intensity ay ang obserbasyon ng lakas ng pinsala, depende sa lugar kung saan ito kinuha. At ang magnitude ay ang lakas ng enerhiyang ginawa ng lindol mula sa epicenter nito. So yun ang some general info about earthquakes. Now let's proceed in our main design content. Kung papaano mas gawing ligtas ang ating itatayong bahay laban sa lindol. Una, ang mga structural components. Anyway, this discussion involves structural elements. If ever meron kayong concern about structural details about sa inyong mga bahay or buildings na pinapatayo, it is better to consult a professional structural engineer for these matters. Okay, let's proceed. Unang component, ang ground tie beams. Well, bukod sa mga basic structural framings composed of footing, columns, and upper beams, isa rin sa important component ang tie beam. Dito sa atin, ito ay isang beam laid underground, usually malapit sa footing at kinokolekta ang mga poste or columns. So, ano nga bang purpose ng isang tie beam? Well, aside from tinatay niya or hinuhold niya together ang mga columns sa base part nito, in times na magkaroon ng malakas na lindol at nagkaroon ng paglambot ng lupa, parang matatawag nating liquefaction, maiiwas ng tie beam ang ating bahay na magkaroon ng unequal settlement o ang di pantay na pagbaba ng struktura sa lupa. Ganito ang maaaring mangyari pag walang tie beam pag may lindol. Magiging iba-iba ang pagbaba o paggalaw ng mga columns or haligi or poste pag may nangyaring liquefaction or ang paglambot ng lupa. So, pag unequal or hindi pantay ang pagbaba or settlement ng mga structural components na ito, ay maaaring magresulta ng malalang structural damage. Ito naman magiging resulta pag may tie beam. At least hindi masyadong magkaiba ang settlement mga footing at columns, kaya less ang structural damage. Well, sa iba naman, ang tie beam ay ginagawa na rin nilang wall footing o yung magiging base na patungan mga hollow block walls sa ground floor. Well, depende na rin sa structural design ng foundation nyo. So, uneven settlement ng mga structural components pag may lindol ay maaaring maiwasan pag may tie beams. Ang sunod na component, ang lintel beams.
So, ang isang lintel beam ay isang structural component na madalas hindi na isasama sa pagpapatayo ng bahay. Well, ano nga ba ang mga ito? Ang mga lintel beams ay mga horizontal solid bands, ideally made of concrete or stones, na ini-install sa itaas ng mga openings gaya ng mga bintana or mga pintuan. So, ano nga ba ang importance ng isang lintel beam, especially pag may lindol? Well, ang main function nito ay ang pagsalo ng structural load o bigat ng concrete or other wall materials at i-redirect ito sa gilid ng openings. In times naman pag nagkaroon ng malakas na lindol at ang mga pader ay nagkaroon ng uka or cracks, lalo na sa itaas na bahagi ng mga openings o ng mga bintana or pintuan. Kung walang lintel beams, maaaring bumagsak ng tuluyan ang mga hollow blocks or concrete walls or mga bricks, which will result in a greater structural damage. Again, napipigilan ng isang lintel beam ang pagtuloy-tuloy ng crack doon sa mga openings. Even more important, pag may lintel beams ang ating mga openings, may iwasang matabunan ang ating mga bintana or mga pintuan ng mga structural debris, making our openings clear para sa ating paglikas. So again, if we have lintel beams sa ating mga openings, mas magiging mababa ang tsansang bumigay ang ating mga walls at mas makakaligtas tayo dahil hindi guguho ang ating mga openings tulad ng bintana at mga pintuan. Next component, ang mga corbel supports. This time, let's discuss naman ang mga supports ng ating cantilever beams and slabs. Pag sinabing cantilever, ito yung mga beams or slabs, sa one side lamang ang mga supporting columns. Usually, ginagamit na dito sa ating mga balconies o mahahabang canopies. So, paano ba natin masusuportahan ng maigi ang mga cantilever elements nito? Especially in times na may lindol. Well, isang effective way is to introduce corbelling. So, ano naman ito? Well, isang corbel ay isang structural piece, usually isang right triangle, na pwedeng gawa sa concrete, gawa sa kahoy, or sa metal. Pwede itong plain or yung nakikita nating mga ornate ones, gaya ng mga ito. More than aesthetic, structurally, ito ay isang paraan upang suportahan ang mga cantilever beams at slab, gaya ng mga ito. Ginagamit ito in place or kapalit ng isang column, especially sa mga balconies or sa mga floor extension, may cantilever beams and slabs. Ang corbelling ay ginagamit din to support longer roof trusses, gaya ng mga ito. So in times na lindol, kung saan ang mga cantilever beams and slabs natin ay prone to collapse dahil nga nasa one side lang yung support, ang pagkakaroon ng corbelling ay mabisang paraan na masuportahan ng mga ito laban sa lindol. Next component, ang planted columns. Kung may napansin kayong column sa isang upper floor na hindi naka-align sa mga column sa lower floors or sa ground floor, well, most likely ito ay isang planted column. So, ano nga ba ito? Ang isang planted column ay isang structural support na hindi directly nagtatransmit ng structural load papuntang foundation. Sila ay usually mismo planted sa beams to support an upper beam or slabs directly above them. Ito ay makikita usually sa mga cantilever beams which walang beams directly below them. Kaya ito. Ideally, best itong i-partner sa isang corbel to redirect the structural load from the upper floor or beam towards the main columns, papuntang foundation. Again, ang mga planted columns ay usually for cantilever components. Pero ito rin ay ginagamit as stiffener column, lalo na sa mga beams sa upper floors na mahahaba ang span. This may be additional support, but planted columns can also give additional structural weight or load. So, importante naka-calculate or nasa plano talaga ang mga planted columns or beams. Para in types of lindol, nasusupport nito ang mga dapat i-support at hindi nakakadagdag sa bigat ng structure. Anyway, talking about bigat or structural weight, ang isang additional info. Alam nyo ba na sinasabing mas delikado ang isang over-reinforced structure? Pag sinabing over-reinforce, ito ang paggamit ng mga bakal na sobra-sobra sa dami at sobra-sobra sa laki compare sa structural specification ng structure na yon. Pag nagkaroon kasi ng malakas na lindol, ang isang over-reinforced structure, especially ang mga beams at slabs, bukod sa mas mabigat ito kaysa intended weight, most likely hindi ito magkakaroon ng mga signs ng structural damage gaya ng mga cracks. Eventually, magko-collapse ito without warning. So, over-reinforcement is dangerous, especially pag may lindol. So, it is really important to follow the structural specs na hinanda ng ating structural engineer. Hindi magkukulang, hindi magsusobra. For the structural safety ng itatayo nating bahay or mga buildings. So, yun ang some structural components and infos na makakatulong para malasin ang damage ng isang lindol. Again, a professional structural engineer ay siyang best to compute and to be consulted
in terms sa structural concerns natin. Now, let's discuss ang iba pang earthquake safety related design tips para sa ating mga tahanan. Use of lightweight wall materials. So, if may anxiety kayo about having a concrete wall sa inyong house and partition, especially sa upper floors, dagdag bigat ito at mas delikado sa lindol, well, meron tayong mga available lightweight wall materials na pwedeng ipalit. So, instead of CHB or concrete hollow blocks para sa ating mga walls, not use these materials instead. Una, ang Pisum board or mas kilala natin sa brand name na Hardiplex. Pwede itong pang exterior walls with metal or wood frames. Pwede rin ang mga EPS panels. Ito yung mga cement board with styrocore. May better sound and heat insulating property. Kung mas nagtitipid kayo, you can use metal sheets, yung zinc coated or yung galvanized. Just make sure na may proper heat insulation kayo. So, yun ang some of the lightweight materials for exterior walls or interior partition. Pamalit or alternative sa mga concrete hollow blocks na mga pader para mabawasan ng structural load or bigat, especially in times na may lindol. Anyway, gagawa tayo ng isang separate video para i-discuss ang advantages at disadvantages ng iba't ibang lightweight partition and wall materials. So, stay tuned. Pahabol na tips para gawing mas ligtas ang ating mga tahanan laban sa lakas ng lindol. Una, invest in a sturdy furniture. Maaari kang magpagawa ng matitibay na mga lamesa, bunk beds, cabinets, o iba pang matitibay na furniture na maaari mong gawing taguan or shelter pag may malakas na lindol. Yung tipong maaari kang maligtas nito pag bumagsak yung upper floors. O yung simpleng mga nahuhulog ng mga bagay na maaari kang ma-injure. Again, ang matitibay ng mga lamesa, kama, or mga cabinets ay maaaring maligtas ka sa kapahamakan pag may lindol. Then another safety tip, pagsisecure ng mga malalaking fixtures, especially yung mga nakasabit sa ating kisame, tulad ng malalaking chandeliers o ceiling fan. Siguraduhin matibay at tama ang pagkakabit ng mga ito sa ating mga trusses or sa framing ng kisame para hindi ito madaling bumagsak at makakos ng injury pag may lindol. Ari din nating i-secure ang mga mabibigat na cabinets, yung matataas ng mga shelves, using wall or floor brackets para hindi sila madaling matumba kung may pagyanig na mangyari. Maglagay din tayo ng mabibigat na weight sa ating mga pots or malalaking decorative bases para again hindi sila madaling magtumbahan, especially kung malakas talaga yung lindol. Avoid din natin ang paghahang ng heavy frame paintings or pictures, especially with glass, sa itaas ng headboard ng ating mga bedrooms. Delikado kasi itong mahulog, especially pag maglindol at natutulog tayo. Same ito sa mga shelves na may books at decors. And lastly, tayo mag-follow sa tinuro sa atin na cover, dump, and hold habang may lindol. At pagkatapos ng isang malakas na lindol, better to consult a structural engineer kung may malaking damage sa bahay nyo or kung gusto nyo lang ipatingin kung safe bang bumalik dito sa structure. And of course, kung paano ba ang pagre-repair or pagre-remedy dito. So, ayun. Those are some helpful tips para gawing mas ligtas ang ating mga bahay laban sa pinsala ng lindol. For more useful house design tips, check nyo ang iba nating contents in this channel. Paki-like, comment, and share ng video ito. Muli, ito ang yung Kuya Architect and see you in our next video. Bye!